Welcome to the Dorm Podcast with Lance and AJ. Yes. Anyway, pang ilang episode na to, ay hindi ko sasabihin. Oo, Basta, hindi mo sabihin. basta nakapila na to, tong episode na to. Pero so far yung mga guests na in-interview natin, dami ko natutunan. Kasi ilang beses kong inulit-ulit eh. So, yung pala yung mangyayari dito. Si Ralph ba? Si Ralph. Ralph yun, Ralph. Ralph. Si Ralph. Oo. Oo, si Ralph. Si Feel Ralph ko tuloy, Marikina. naging close na kami ni Ralph eh, nung inedit ko yung podcast niya. Oo, feeling ko nga nag-rides na kami. Pumunta kami ng Marilaki. Tapos yung parang na-imagine ko na parang 3-4 na best ko pinakinggan yun eh. Para Bakit ka obsessed kay Ralph? parang ganun nga yung nangyayari. Pag pala may isa tayong guest, parang ilang beses kong inuulit-ulit yung convo, ilang beses ko rin na re-relieve yung buhay nila. So, parang pag namili tayo ng future guest, parang maano ko sila para ma-absorb ko yung buhay nila. Bakit? Sponge ka ba? Nag-absorb ka? Parang sponge mode to eh kasi Sponge learning Sponge Lance Square Pants. sponge core. Kasi tulad nito, lighting, edit, everything from ground zero. Natutunan ko eh. Pati yung pag-edit ng video. So, all in one. Oh. Ayun. So, iba-iba yan sa natutunan mo nung nag-law school ka. Ay, oo. Ibang-iba. Kasi to eh. Passion project ko to eh. Walang schooling nito. School of Life or YouTube or internet lang to eh. Ayun. Yun yung pag-usapan natin ngayon. Sige. Sige, hindi pa natin napag-usapan yung law school It's eh. a Lance episode. Sige. Oo. It's a Lance episode. So, kunwari, ako yung guest. Ikaw yung host. Ako yung guest. Hindi naman. Conversational lang. Okay. Conversational. Sige. So, kwento ka naman. Ano bang ginawa mo? Ano bang mo sa law school? Ginawa ko sa law Kasi school. yung kinuwento mo dati, boring yung yung college life mukha mo. Kasi ka, nagko-commute, hindi ka nagdo-dorm. Tapos, funny moment lang yung ko eh. Yung kumakain ka ng siomay ba? Siomay rice. May mga nakaalala nun eh. Kumakain ng siomay rice para lang hindi sumama sa pagkakainan ng mga RK friends. Kasi nirelate ko doon sa dorm life mo eh. Oo nga pala, shout out kay Roy, tsaka kay Ninya, tsaka kay Dean. Sila kasi yung mga nakaalala nung buhay mo eh, tsaka kay Jiro. Parang ang dating tuloy, friend ka na rin nila kasi naalala nila yung buhay mo. Pero ayun, going back, yun nga college life. Ano mas masaya? College life o law school life? Ay, law school. Nag-law school ka na agad? Oo, kasi gumraduate ako, 19 years old ako eh. So, teenager lang ako nung law student ako. So, I feel like a kid. Anong nag-push sa'yo na mag-law? Siguro going back to childhood, yung kinokontra ko kasi mga teacher ko dati sa school eh. Sa grade school, sa high school. Tapos meron akong isang teacher nga. Siguro yung nagplant ng seed, pinakauna Sir Enan. Kasi parang, attorney ka ba? Gano'n sabi sa akin eh. Bakit? Anong naging niya? Kasi parang minsan nangangatwiran ako sa class. Naalala ka bang anecdotal na nangyari? Siguro yung matanong ako eh kumpara sa ibang student. May specific na wala na, hindi mo na maalala. Hindi ko na maalala eh. Yun lang ang tumatak sa akin eh. Tumatak lang yung words na sinabi, attorney ka ba? Bakit mo hindi naman attorney question. Hindi naman ganun yung tone, pero sabi parang attorney na daming tanong. Tapos nakakatuwa kasi nakita ko si Sir Enan nag-law student na rin eh. Hindi ko nga alam kung lawyer din si Sir Enan eh. So ayun, baka panyero ko na si Sir Enan. Shout out Sir Enan. Isa ka sa reason bakit ako nag-pursue ng law. So after nun, di ba tinanong mo ako kung gusto ko ano yung original kong gusto paglaki, sabi ko architect. Tinanong mo ako a few episodes ago. Tapos sabi ko architect. Pero nung mga 4th year na, parang sabay kami ni JR eh na nag-dream na maging lawyer. Nung pinaka na-semento nung 4th year eh kasi parang feel ko hopeless ako na wala akong other
successful na dream. Dati kasi gusto ko nga maging rockista eh. Gusto ko magkabanda, gano'n. Di ba tayo may banda tayo? Nanalo pa nga tayo sa Battle of the Hindi Bands. tayo nanalo sa Battle of the Bands, man. Ay, nanalo pa tayo? Nanalo tayo Ayun, yung fourth year. Natalo tayo, high school. college na tayo. Natalo tayo nung outside the school na. Oo, nga pala. Kasi ganda sana nung lineup na yun eh. Yung parang punk band tayo na imagine ko. Oo. Yung 3-piece band. Tapos punk Sama si yung Glenn. genre. Oo. So, yun yung talaga na-imagine ko, yung CCLA ako na subject. Kaya nga psych yung kinuha ko eh. Ano yung CLA? Liberal Arts, Oo. College of Liberal Arts. Di ba ganun yung mga parang rock and roll, philosophy, psychology. Parang ganun nakita ko doon sa mga bio ng mga banda eh. Oo, ako rin dati. Trip ko rin yun eh. Nung magbanda-banda eh. Hanggang, nung college, hindi ako nag-ano, masyadong banda eh. I mean, may banda ako dati. Kabanda ko yung orgmates ko. Pero yun, hindi ko na-pursue eh. Akala ko, kayang pagsabayin yung rock and roll tsaka ano. Di ba yung E-heads, di ba? Rock and roll OTCs, di ba? Yung pinapili sila. Alam ko yung So, kailangan pala mamili ka nun talaga siguro, no? Kasi nung nagbanda nga tayo, 'di ba, nagmi-meet tayo minsan once a month lang eh, 'di ba? Tapos parang ang bano natin. Bano natin. Kasi parang naisip ko, talagang tututukan mo pag banda ka. No, hindi pwede yung weekly lang ka nakikita, ganun. Hindi siya yung parang, pwede siyang hobby lang, pero ang gusto mong yung nagigig na banda, parang may iaalat ka talagang time as a group Kaya nga ang galing yung group dynamics ng mga banda. Na-appreciate ko na ngayon. Ibig sabihin, gustong-gusto talaga nilang gumawa ng music together. Tapos may chemistry pa sila. Tayo, parang LDR na banda tayo eh. Si Teo nasa Dasma, ikaw nasa LB, ako nasa Taft eh. Nung college. Kaya jamming natin mga every other month lang tapos napapalayo ka na sa topic ulit. Ayong. Journey kung paano naging lawyer tapos banda. Sabi ko, nag-push sa'yo mag-law eh. Kasi baka may nakikinig. Naghanap na ng sign na mag-law sila. Kung naghanap ka ng sign, ito na yung sign mo. Kung naghanap kang sign na maging lawyer, ito na yun. Ito na yung sign mo. Para future, kita, panyero or kalaban sa case or associate. So ano nga nag-push si Sir Enan? Okay. Tapos yung fourth year, sina JR, tapos si JR naalala ko. Sina Mikey. Siguro gusto rin niya mag-law, di ba? Oo. Naalala ko kay Sir Enan, parang inano niya rin, nakipagdebate rin siya kay Sir Enan. Naalala mo ba yun? Yung sinabi ni JR na dolphins are smarter than humans. Hindi ko naalala yun. Tapos parang si JR ata parang pinupush na dolphins are smarter than humans. Ewan ko saan niya napulot yun. Baka mga National Geographic, ganun. Tapos parang si Renan, bakit? Can dolphins drive a car? Yun yung naalala ko. Parang can dolphins write an essay? Ganun. Ewan ko ba kay JR? Kaya nakuha yun? Anyway. Ako naalala ko yun. Kung siya hindi naalala, I would understand. Pero bago ako magtuloy sa kwento, isi-segue ko lang, sobrang bilis. Kasi hindi lang si JR nag-isip nun. Nung law student ako, merong case na, environmental case. Tapos yung issue doon are do dolphins have juridical personality? I-search nyo yun. May ganun ba? Oo, tapos nakalimutan ko na yung ruling pero naging bar question yun eh. Meron kasing grupo na they represent the dolphins. Tapos naging issue, meron bang juridical personality yung dolphin or wala? I-search nyo na lang. Wala akong notes. Paano siya nakapagsalita? Mga dolphin. Diba? May issue eh. Pero balik tayo sa topic. Hindi tayo magwe-waylay. Okay. Yung after nun, fourth year, nung first year college ako, pinili ko psychology. Kasi interested talaga ako sa human behavior, sa human mind. Ayun. Nung fourth year kasi, na-depressed din ako. So, anong klaseng psychology yun? Parang alin? Psychology na, di ba may parang psychometrician, merong psychology na arts lang. I mean, hindi ko din lang yung arts, pero arts, tsaka
Science ba? BS and BA, may ganun ba? So, sa psychology, kasi yan yung study of the human mind, cognition, ganon. May AB Psychology, Bachelor of Arts, or focus dun sa liberal arts, tulad ng Ano sabihin ng psychology. AB? Artes in Bachelor. Parang parang Latin eh. Okay. Pero in short, Bachelor of Arts in Psychology. Tapos yung isa, Bachelor of Science in Psychology, mas maraming science courses. Kumbaga yung ano ka doon? AB. AB. Yung main course, mo yung subjects the same, pero yung mga general subjects different. Yung AB more on liberal arts, yung BS more on mga science, tsaka mga hard science, mga experiment, gano'n, biology, yung mga nila. Ako siguro pipiliin ko AB din. Okay. Tapos? Ayun. Tapos, nun nga, kung face value, chismoso kasi talaga ako eh. Yun yung default ko. Parang, nung inanalyze ko, yung real score nito, I think I'm very interested in stories, yung narrative nung isang bagay, how things will go about from point A up to the end ng story. Na-realize ko yung pinaka-lucrative na ganong klaseng work is a lawyer na mapasa mo yung bar. Pero kasi halimbawa kung gusto mo maging writer, ang taas ng bar kailangan ikaw yung nasa top na magaling kang writer to earn a living. Pag naman banda, parang gagawa ka rin ng story nun, 'di ba? Through your songs. Ikaw din yung nasa top of the game. Pero pag lawyer, once pumasa ka ng bar, hindi ko naman sinasabing madali yung bar, mahirap din Pero mas mataas yung chances na magkaroon ka ng living wage. You earn a living. Naalala ko kung sinabi mo dati nung siguro naglolo ka na nun. Parang tinanong ko, bakit gusto mo maglo? Sabi mo lang, kasi ayoko maging OFW Naalala mo ba yun? Hindi mo naalala siguro. Naalala ko yun. Kasi yung OFW kasi yung tatay mo, di ba? Siguro nakita mo yung sarili mo na kasi yung OFW, maalis, malayo sa pamilya, gano'n. Tapos nag-sacrifice. Siguro ayaw mo yung makita yung ganun sa sarili mo na para magkaroon ng hanap buhay, kailangan mo pang mangibang bansa. Yun yung sabi mo kaya gusto mo magloka mo. Ayaw mo kasi mag-OFW. Oo, naalala ko yun. Isa yung reason din. Actually, pag naman namili... Ako pa nag-feed sa'yo ng mga Hindi, pag namili ka naman ng decision, maraming dahilan di ba? So, yun yung isang dahilan. Chismoso ako, plus gusto ko ng living wage na gusto ko ring gawin. Pangalawa nga, yung tatay ko kasi engineer na OFW. Okay naman yung sweldo niya, pero yung cons nun, nasa ibang bansa siya. OFW. Wala kang guidance from your father figure. Ganun yung nangyari. Tapos, yung may part doon, hindi regular. Baka kaya ka na-depress. Wala ka kasi father figure. Sige, yung depressed siguro parang one episode yun Pero, ayun, depressed tapos, ang galing nga feel ko hindi depression nga yun, baka bipolar hindi naman na hindi ako nagpa-check up pero, yung after ko ma-depress, naging sobrang saya ko lagi. Yun yung weird Din yung nagbanda na ulit tayo. Parang bare month. Second quarter to fourth quarter yun di ba? Yun ba yung fourth year high school? Fourth year high school tayo. Kasi yung mga bandang August, depressed ka pa nun Depressed ako nun. Kasi naalala ko nag-upcut tayo. Nag-upcut diba tayo. Naalala mo nag-upcut tayo? Magpa-file tayo upcut. Yung mga classmate natin, nagpasahan na ng mga nila, di ba? Parang sabay-sabay sila. Tapos tayo nahuli. Tapos parang... Ba't ba tayo nahuli? Hindi ko na rin maalala. Kasi depressed ka nga. Okay. Kasi clinically depressed na talaga yon. Tapos, for you, based on your observation. based observation ko. Kasi may self-harm na self-harm. Tapos ano yun? So, naiwan tayong dalawa. Hindi tayo nakapagpasa. Kasi parang may isang
parent ba na siya na yung magdadala, di ba? Sa UP. Tapos di tayo nasama. Hindi tayo sumabay. Hindi tayo sumabay. Or, ewan ko, kasi depressed ka, ganun or what. Tapos, ikaw sasabay mo sa tita mo, tapos sinisingil mo na ako. Di ba parang 500 lang yung upcut. Pero siningil mo sa akin 900. Oo. Wala nga akong pera. Mahirap kami nung high school ako eh. Tapos siningil mo ako 900. Sakit na no. Tapos humingi ako sa nanay ko 900. Tapos sabi na nanay mo? Sabi, ba't ang taas naman? Tapos, ewan ko, ginamit ko ata yung binigyan ako 500 pero yung 400 ginamit ko ata yung yung savings ko, ganun. Pero that's the best 900 na yung best 900 na kasi pumasa ako. Tapos, ang malapit nun, di ba, yung mga classmates natin, doon siya sa Cavite, nagsi-take ng upcut. Since tayo kasi na late, doon tayo sa Diliman, di ba, nag-take. Tapos okay pa yung sked natin kasi nga huli na. So, ako iba sked, ikaw iba rin sked. Morning ako yung day na namatay si Cory Aquino. Mga 4 a.m. yun. Nandun na ako sa Diliman eh. So, may Cal ba yun? 2009. CLA o CAL? Basta di ko maalala. Hindi ba ako Diliman eh. Ayun. Wala lang. Yun yung upcut story siguro. Ayun. Yun nga. So, na-depress ako. Tapos, buti nga naka-recover ako sa depression na yun. Tapos, after nun sabi ko, hindi na ako I'll never, kahit maging depressed or sad ako, I'll never self-harm again. Yung naalala ko eh. Kasi may self-harm na. And, sa ibang episode na lang. Tapos, nung college ako, di ba, sabi ko nga sa'yo, medyo boring college ko, uwian ako. Ano lang yun eh, parang... Pero yung college ka, first year, second year, tsaka third year, naisip mo na mag-law? Oo, decidido ako mag-law. Simula first year? Parang nakaset na yung eyes ko dun sa law school. Kaya nga sobrang chill ko nung college. Kasi naisip ko, ito na yung pinaka-chill na point ng buhay ko, yung college. And relatively, hindi ko naman sinasabing madali yung side. Paano mo nalamang hindi magiging chill sa law school? Paano ko nalaman? Paano mo naisip na hindi magiging madali? Based sa research ko, yun daw, mahirap daw mag-law school. Tapos based din, wala pa kasing masyadong resources nun eh. Ngayon kasi sobrang dami ng TikTok. Pag sinearch mo lang yung TikTok, may day in the life, law student. Walang ganon. Mga vlog lang nun with the letter B as in boy. So, nagbasahan mo. Yung nire-research mo, tapos mahirap daw. Tapos nakikita ko rin yung mga law student sa Lasal kasi same yung building ng mga first year saka fourth year at that time. So, yung Lasal Taft, yung law school nila sa Taft noon, sa same building ng first year tsaka ng yung law building school. Yun, sa Henry C? Hindi, sa Brother Andrew building. Hindi ko alam yun. So, siguro yung mga listeners natin, alam pa. Kasi yung demographic natin, 28 to 35. So, shout out sa demographic namin. Inaaral ko yun eh. Ayan. Ayun. So, I guess maintindihan nitong listeners. Especially, shout out kay Jiro. Si Jiro kasi parehong-pareho ko ng... Lasal yun? Ang galing nga, si Jiro, psych, tapos Lasallo. So, ayun na nga, nung psych ako, parang nagsha-shoutout ng random people. Tsaka OSG siya, di ba? Oo. So, parang parehas kayo. Yung track namin, parang, tapos first time namin nakita nung, sa OSG na. Weird, no? Parang 2 batches, lang siya, younger sa akin. No, weird. So, ayun, yun nga yung, track, nung psych. Para siyang, kumbaga, filler episode siya for me eh. Nothing much happened. Pero, yun nga. Kumain ng siomay. Pero doon ako naging mas proud sa Lasallian roots ko. Mas na-prove ko na yung high school natin, talaga, legit Lasal yung background. Ay, we? Kasi yung mga Live Jesus in Our Hearts. Yung rosary sa bulsa, totoo ba yun? Yun nga, yung mga hindi Lasal na high school, hindi nila alam yun. Pero yung, halimbawa, Lasal Green Hills, Zobel. Ganun sila? Alam nila yon yung... kasi Green Hill supervise yung dati natin. Tapos yung, alam mong galing Lasal, yung mga nagbe-bless sa mga brother. Galing nga. So, nag-bless ka sa brother? Nung so, una. Kay Brother Armin, nag-ano ka? Bless ka, nice. Feel ko rin kasi,
parang pag may nakita ako, nagbe-bless sa kanila eh. Ito, if you know, you know. Lasal. Lasal to. Lasal to high school. Ayan. Tapos, ano pa ba? Ayun, parang for me, filler episode siya, pero maganda siyang foundation na, ito yung mga magiging expectation ko sa law school. And, kumbaga, nandun na ako nakaplant na ako Wala kang extracurricular nung time na yun? ROTC lang or what? Ay, oo nga. Actually, yung pinaka naging extracurricular ko lang doon, ROTC walang clubs or anything kayo, organizations? Sumali ako yung generic na psychology org. ACAD.org. Yung mga, yung hindi ako officer, member lang. Pag kasi first year ka, maraming booth. Parang lahat sila, lahat naman ng blackmates mo sasali doon. Sasali naman doon. Tapos, kumbaga hindi siya unique na hindi siya unique. So si JR ka org mo? Doon sa yung psych na org. Pero I don't remember na officer ako Parang tumutulong-tulong lang ako na member noon. Pero yung Lasal culture, nakuha mo naman? Feel ko nakuha ko yung Lasal culture in terms of yung madiskarte. Madiskarte? Yung, ewan ko kung makakancel ako, pero yung, di ba, yung, sa iba, yung mga, nila, stereotype. Hindi mo lang matalino. Pag daw UP, matalino. Sige, wag na, auto. Sige, wag na yun. Pero, hindi. Sige, continue ka? Hindi, may yung nakakatawang joke, di ba? Ano ba yun? Ano yung joke? Hindi mo alam yung joke. Ano yung joke? May sige, kwento ka muna. Mamaya ko na ikukwento. Pag daw UP, matalino, pero hindi sige, naalala ko na. Ito. So, isang araw, pwede ba mag-joke dito? Okay. Oo, gagawin ko tong reel. So, may apat daw na magkakaibigan. Okay. Mula sa Big Four. Okay. So, merong UP, merong Ateneo, merong UST, tsaka may Lasal, di ba? Okay. So, ewan ko, joke to nung college. Joke, wag kayo ma-offend, joke lang. Wag ma-offend, narinig ko lang to So, sabi ng UP, no? Naglalakad sila, tapos parang minapunta na silang kuweba. Marami tayong UP listeners, puro UP. Yung nasa kuweba, meron dong salamin. Okay. May salamin doon. Tapos, yung salamin na yun, ang ginagawa nun, kumakain siya ng sinungaling. Okay. So, parang hihigupin niya. Okay. Tapos parang kailangan mo sabihin doon, magsabi ka dapat doon ng ng parang lie ba? Ng truth, di ba? Okay. Ng truth. So, si UP muna. So, si UP kinakabahan. Sabi niya, I think I am not smart, di ba? Okay. So, kinain siya. Kasi nagsinungaling siya. Kasi matalino siya. Okay. Kinain siya. Tapos sabi naman ng Ateneo. Okay, Ateneo na. I think I'm not that rich. Okay. Tapos kinain siya. Okay. Kasi mayaman siya. Kasi mayaman talaga siya. Nagsinungaling siya. Okay. Tapos yung si UST naman, I think I'm not a man of God. Okay. So, kinain siya ng Kasi man of God siya? Catholic Catholic. Catholic. Tapos si Lasal, kinakabahan na siya. Mag-isa na lang siya. Sabi ni Lasal, I think, tapos kinain na siya ng salamin. Okay. No offense, pero mayroon nga mga ganun. Yun lang mas stereotype masaya pag-usapan. Ayun. So, pero lang yun meron mga may mga, kaya ako natanong sa culture kasi sa UP kasi merong parang campus cyst. Ano yung campus cyst? Parang school sis, gano'n. School sis. Okay. Isang campus na kayo, diba? Tapos, parang nagta-trash talk. Diba, nauso nga, nung pandemic yung Big Four trash talkan, diba? Nawala na yun, Big Four trash tapos meron ding UP trash talkan. Within UP system. Mga UP system campus, nag-aaway-aaway, tapos nagiging racist na sila sa isa't isa, ganun. So, may ganun ba sa inyo? Or kwento mo muna din yung pagiging madiscarding sinabi mo. Sige. Okay, yung una, di ba dalawa yung tanong mo? Yung una yung madiskarte kasi yung based on my experience sa work na,
pag Ateneo, parang marami talaga matalino, di ba? Tsaka most of them mayaman naman. Pag naman UP, ganun din. Pero Lasal, yung talino namin, parang street smarts. Kumbaga, ba ng street smarts? kasi halimbawa, ito na lang, to. Pag yung isang task, pinagawa mo sa isang, hindi to stereotype, sample lang. Observation mo, ano ba? Pag yung isang task ginawa ng taga-Ateneo, talagang sisipagan niya, gano'n. Okay. Through his or her skill, gano'n, So, parang wala akong kilalang Atenista. Si Sherlyn lang siguro. Talaga? Oo, like wala akong circle na Ateneo. Ayun, alam ba, Weird. si Charlene, masipag siya, tsaka yung mga friends niyang nakilala ko, like on point sila sa... on point eh. Kaya nga, yung bias ko talaga Ateneo eh. Okay. Sa lahat. Si Ateneo, masigasig sa work. Tapos parang focus parang mode. may finesse na ewan. May finesse, okay. Si UP. Si UP, parang matalino rin. Talino. Both academic and hindi sakto yung street smarts. Meron din. Marami na. Nagbago na kasi crowd ng UP eh. Social na yung UP ngayon. Social na yung UP ngayon. So. Tama si Yano. Diba? Alin? Diba yung kanila niya? State U. Parami na ng parami. Deko, Cheng, estudyante. Diba? Oo nga, no. Yun yung State U. 90s pa yun. Diba? So ngayon, legit, ang dami talagang, So parang blend na yung UP tsaka Ateneo. Blend na. So, siyempre si UST hindi natin pag-uusapan kasi wala tayong experience sa UST eh. Joke lang. Tinrush talk na. Pero, so yung Lasal? Yung Lasal kasi, amidado ako, mas matalino yung mga taga-UP tsaka Ateneo. Pero pagdating sa diskarte, mas magaling Lasal for me. Kasi halimbawa, nag-exceed na yung, research or task, di ba? Nahit nung taga Ateneo or UP yung wall eh, yung parang, hindi po talaga pwede ganun. Yung Lasal, gagawa ng paraan, yung kakausap dun sa tao na baka naman po pwedeng, yung hahanap sila ng paraan para ma-push through yung task or project. Tapos kakain ng salamin. yan yung naisip ko. Ayoko mag-specify baka baka maging ma-feel nila na ako yun na. Ako hindi ko alam. Actually, hindi ko nakita yung sinabi mo siguro. Pero may narinig din kasi ako, parang sinasabi nila, yung UP daw, parang sa UP, ewan ko kung baka narinig nila iba, parang tinetrain daw to be employees. Tapos yung Lasal daw, tinetrain, siguro galing sa lista tong quote na yun. Ang Lasal daw, tinetrain daw how to be an employer. Tapos yung UP daw, tinetrain and other state U how to be a good employee. Ewan ko, yun yung sinasabi nila. Hindi, naisip ko, hindi yung school per se, pero yung crowd. So, yung sabihin kasi maraming parang more on business minded or business sa Lasal. Siguro more on yung mga business mga magiging inclined sa business kasi mga anak siguro ng mga negosyante. Tapos siguro yung negosyo nila pinapamana nila kaya sila employer. Feel ko more on that yung yung crowd nga, yung mga students doon, yung background ng family lab, businessmen sila. Kaya ganon. Pero yung mga UP nga, marami doon employee pero high ranking employee, 'di ba? Oo nga. So there's nothing wrong with businessman and employee basta kung saan nila mas prepare, ganon. Pero hindi ko alam yung madiskarte. Sabi hindi pa rin alam. Ang hirap din. Sige, sa mga future episodes. Kasi kung madiskarte, sasabihin ko UP Baka bias na yun. Bias na siguro. Ayun, yun yung bias ko. Minsan nagigilty ako school sis ako School sis. Kasi yung personal bias ko, pinaka magaling talaga, mga Ateneo, tapos UP, tapos Lasal, Hindi, bias mo Jesuits kasi. Wala. Ay, oo. Eto, sige, nung law student ako, 'di ba, gusto ko maging lawyer.
Nag-try din ako maging pare. Oh. Mag-Jesuit, actually. Almost, may time almost every week nandun ako sa Loyola something na... Sa may tabi ng Malacanang? Hindi, yung sa near Ateneo campus Teka lang, Jesuit? Jesuit is, Ateneo SJ, Society of Jesus. Okay. Ano ba yung sinasabi ko? Ayoko off topic, pero for me yung SJ pinakastig sa mga Catholic, yung congregation. What makes them, yung parang pinakagusto astig, ko. Kasi una, sila, usually professional muna sila bago maging pare. So minsan engineer muna tapos naging pare. Lawyer muna tapos naging pare. Oo. Ayun. Si Pope Francis, which is he is also a Jesuit. Hindi siya Franciscan? Hindi. Si Pope Francis Jesuit din 'yon. It's in the name. Marami siyang naging trabaho. Isa doon, bouncer bago siya maging pare. Di ba? Astig Tapos medyo sila, radical, yung parang future-minded sila, nag-a-adapt sila sa mga times, 'di ba? Tapos siguro yung cherry on top doon, yung halimbawa Franciscan, Saint Francis, yung nila main na saint. Tapos sa Dominican, Saint Dominic, for example. Tapos Tomasian. Yung sa Lasallian Brothers. May ba? May Tomasian ba? Si Saint Thomas Aquinas. Yun yung USD. Yun yung USD. Tapos yung Jesuits, Jesus. 'Di ba? Society of Jesus. Kaya ba Jesuits? Oo, 'di ba? SJ yung pangalan nila, Society of Jesus. So si Jesus mismo, 'di ba? So, kanino pa ipapangalan yung org? Di ka Jesus mismo. Ayun. So, yun, astig yung Jesuits. Alam mo ba saan yung Ateneo dati? Dyan sa Manila. Fun fact. Trivia Saan doon? Sige nga. Sa Robinson. Kasi kinuwento sa akin ni Sir Ian yun Kasi, may time na parang, di ba doon yung Ateneo? Tapos, parang nanonood yata, or nanonood ako nung Rizal ni ni pangalan. Ewan ko kay Alden Richard ba o kay sino yung Cesar Montano. Parang sinasabi ni Rizal na parang habang naglalakad siya papuntang Bagong Bayan, 'di ba? Para barilin siya. Parang napadlingon siya sa sa UST tsaka sa Ateneo. Tapos naisip ko, Ateneo, paano yun? From Espanya, tapos pupunta kang Katipunan, tapos pupunta kang Luneta. Yung pala, yung Ateneo pala dati is sa diyan sa Malate, di ba? Pero may branch din sila sa Intramuros. Mayroon din. So, yun yung nakita ni Rizal. Yun yung nakita ni Rizal. Tapos kasi bago UST siya barilin. Doon din UST dati. Yun. Doon yung nakita, tapos tsaka siya binaril. Doon, yung Intramuros kasi sumisikip na, so nagbabranch out sila sa labas. May branch na sila sa ibang Parang yung sa Espanya, branch lang din yun initially Hindi yun yung main? Yung main nila sa loob ng Intramuros before. Baka yung San Agustin. Hindi. Agustinian. Ibang ano yun? Ibang religious order. Ayun may tawag doon, religious order. Pwedeng topic natin yun, tapos pari yung kausap natin, no? Ba't lalayo ka pa? Nandiyan mo si Sir Ian. Ayun nga. Alam mo pa, Sir Ian talaga. Dadaling ko na lang tong mic, tsaka... Gusto mo ngayon tayo pumunta Kakatukoy natin. Anyway. Tapos may mga Lasallian, bago lang. Kasi Saint John Baptiste de La Salle, di ba? Sa France, di ba? Sa France, sa Reims, France. Yun. Tapos, ang astig pa nung Jesuit, na-form sila pang-counter sa Protestante. So, di ba si Martin Luther, pinound niya yung Protestant. Doon nag-originate yung mga, Christian sects, nagsimula. Yung answer doon, si Saint Ignatius de Loyola, naggawa siya ng org. Tapos si Saint Ignatius, astig din, dati siyang sundalo. Tapos, anuhan siya ng canyon, World War I pa? Or hindi, before World War I? I think 1500s pa yun sobrang tagal na po. So Spanish, Spanish soldier si Saint Ignatius Ayun, tapos yun.
pang-counter sa Protestants, Society of Jesus. Yan. Jesuits. Oh, Jesuit. Ano ba yan? Naging, ano na tayo? Lawyer yung layo topic. topic. So next episode na lang. Next episode, part 2 ng yung story ko kung paano ako naging lawyer and bakit ako naging nag-lawyer. Ito yung why actually itong first episode na. Ito yung why. Origin story. So nandun na tayo sa college, no? So gumraduate na ako college, law school. Okay, so see you next episode, dormmates. Yan pag-usapan natin. Ayun. Good night, dormmates. Good night, dormmates.